Lakers, coach nga ba ang problema? Best starting five ng Lakers, alamin. Ang Lakers matapos manalo sa in-season tournament ay nag-struggle na sila. Sa 11 games after in-season tournament, 3 beses pa lamang sila nananalo. Kaya naman bumagsak sila sa rank 10 sa West na may 17 win-loss record. Well, ano nga ba ang problema ng Lakers? During off-season, gumawa si GM Rob Pelinka ng mga moves na sa palagay niya ay mas nag-upgrade sa kanila in terms of size at shooting. Dahil yun naman talaga ang main area na kailangan nilang i-upgrade. Pero ngayon, mukhang sa size lang sila nag-upgrade, hindi naman sa shooting. Sa pagbubukas ng season after 10 games ay meron silang 5 win-loss record. So, pag Lakers, ang gusto ng mga fans ay yung the best ang output. Sa pagsisimula ng season, ang ginamit na starting 5 ng Lakers ay sina AD, LeBron, Taurean Prince, Austin Reeves at D'Lo. Sa 5 games nila, may 3 silang panalo. Pero yung game 6, 7 at 8, lahat yon natalo sila. Nagpanik agad ang Lakers at binago ang kanilang starting lineup at ginawang starter itong si Cam Reddish at off the bench itong si Austin Reeves. Na okay naman ang resulta dahil sa loob ng 16 games kasama na ang laro nila sa kampeonato ng in-season tournament ay nanalo sila ng 12. Pero after ng pagkapanalo nila ay nagsimula na naman ang struggle ng Los Angeles Lakers. Actually, hindi lang naman sa starting 5 ang problema kundi magulo talaga ang rotation ni Coach Darvin Ham at injury ng mga player. Wala din masyadong in-game adjustment si coach at lalo na hindi agad tumatawag ng timeout kapag nagkakaroon ng run ang kalaban. Kumbaga may momentum. Kaya naman marami ang mga fans na nagsasabi na tanggalin na lang si Coach Darvin Ham. Nang matalo ulit ang Lakers ng 4 na sunod-sunod mula sa Game 26 hanggang Game 29, muling binago ni Coach Darvin Ham ang kanyang starting lineup at pinalitan ni Jared Vanderbilt itong si D'Angelo Russell at nilagay si D'Lo sa bench. So, with this, makikita natin na priority talaga ni Coach Darvin Ham ang depensa. Nanalo naman sila versus OKC. Nagkaroon kasi ng monster performance si LeBron James na gumawa ng 40 points at nag-step up din itong si Rui Hachimura at sa D'Angelo Russell. Sa next game, talo na naman at nagkaroon ng injury si Cam Reddish at ngayon ay si Rui Hachimura. Alam nyo ba last season mga amigo kung saan nakaabot sila sa playoffs at sa Western Conference Finals, ang kanilang best lineup bilang starter ay itong si LeBron James, AD, Reeves, D'Lo at Jared Vanderbilt. Ang kagandahan kasi sa lineup na ito ay may ibang ball handler bukod kay LeBron at kayang pumukol ng tira sa labas. At may depensa dahil andyan si Jared Vanderbilt. Ngayon na may depensa pero wala namang consistent shooter at tanging si Taurean Prince lamang, kaya alam na ng kalaban kung sino lang ang kanilang babantayan. Walang iba kundi si LeBron at AD, na mas effective ang dalawang ito kapag sa loob ng pintas sila nag-ooperate. Dahil sa walang consistent shooter na pwede mag-space ng floor para sa dalawang ito, kaya naman ang depensa puro nakatutok sa kanila at nahihirapan talaga na mag-operate si LeBron at AD. Si Cam Reddish ay may 6.9 points lang shooting, 39.3% from the field at 29.7% from beyond the arc. Si Jared Vanderbilt naman ay may 2.6 points on 34.1% shooting from the field at 7.1% from beyond the arc. Kaya bilang defender, pag nasa labas ng 3-point area ang dalawang ito at nakita mo si LeBron o kaya si AD na nag-ooperate sa loob, malamang doon sila magtutulong-tulong at hahayaan na lang na patirahin ang dalawang ito sa labas. Kaya kung titingnan natin, ang starter ng Lakers ay nag-a-average lamang ng 70 points. Napakababa yan mga amigo para sa isang starter. Para sa akin, okay pa rin talaga si D'Lo bilang starter bagamat nag-struggle. At kung wala naman si Vando ay okay si Reddish. Huwag lang pagsabayin ang dalawang ito. O kaya pag wala si Reddish, pwede naman itong si Rui Hachimura. Okay din na ibalik ang starting 5 last season kapag nakabalik na itong si Gabe Vincent ay siya na lamang ang manggaling sa bench.
At mas bigyan ng mahabang minuto itong si Rui Hachimura dahil maaasahan ang kanyang opensa. At okay din na minsan ay bigyan ng minuto itong si Max Christie dahil magaling siyang dumepensa sa mga gwardya ng kalaban dahil sa kanyang haba ng galamay at bilis. Malaki din ang epekto sa mga player ng trade rumors na nagsisipaglabasan. Si Christian Wood ay maaasahan din ng opensa pang minsan-minsan dahil nga may shooting din ito sa labas. Kaso, panay DNP ang inaabot kasi nga liability siya sa depensa. Si Jackson Hayes ay panay naman foul at hindi rin maaasahan sa opensa. Mas okay pa siguro na si Hayes na lang ang ilagay sa DNP. Well, alam naman natin na si Coach Darvin Ham ay defensive-minded na coach. Kaya siguro itong si Christian Wood ang kanyang dini-DNP. Rotation talaga ang nagiging problema. So malamang may kinalaman ito kay Coach Darvin Ham. At hindi lang naman siguro si Coach Darvin Ham ang dapat sisihin, kasama na siguro ang mga player na nagkukulang nga sa sipag. At dapat sa mga player ay huwag basta-basta magpapa-apekto sa mga outside noise at mag-focus lamang sa laro. Sa Lakers, para kang dumadaan sa butas ng karayom dahil sa media coverage. Kaya as a player, dapat matibay ang loob mo dito. At hindi basta-basta magigiba ng mga rumors.